Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kakwentong puso. Ako po muli si Clara, na nagbabalik upang ibahagi ang isang kwentong tiyak na kakatok sa inyo, sa inyong mga damdamin. Sabi nila, ang dugo ay mas matimbang kaysa tubig, at ang pagpapatawad daw ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Pero paano kung ang tanging paraan para iligtas ang ama ng iyong anak ay ang ibigay ang bahagi ng iyong sarili sa taong minsan nang dumurog sa iyong puso? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilyang matagal mo nang binitawan? Papa, Papa, gumising ka. Tulong. Parang awa niyo na. Tumawag kayo ng ambulansya. Ang tili ni Bella ay bumasag sa marangyang ballroom ng Manila Hotel. Mas matinis pa sa nabasag na kristal. Huwag mo siyang hawakan. Lumayo ka sa anak ko. Malas ka. Kasalanan mo to, Sandra. You killed him. Isang malakas na tulak ang tumama sa balikat ni Sandra. Dahilan upang mapatid siya sa kanyang high heels at bumagsak sa makintab na sahig. Sa harap niya, si Doña Teresa ay nakadipa, na parang isang leon na nagbabantay sa kanyang tuta, habang ang mga mata nito ay nanlilisik sa puot. Ngunit hindi naramdaman ni Sandra ang sakit ng pagbagsak. Ang tanging nakikita niya ay ang nakapangingilabot na eksena sa kanyang harapan. Si Enrique, ang lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang anak, ay nakahandusay sa gitna ng dance floor. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at mula sa kanyang bibig ay umaagos ang maitim na dugo, na ngayon ay dahan-dahang gumagapang at nagmamantsa sa puting-puting ball gown ni Bella. Ang 18 Roses, ang pinakahihintay na sayaw ng mag-ama, ay naging isang bangungot sa loob lamang ng ilang segundo. Ang musika ay tumigil, pinalitan ng bulungan at singhap ng daan-daang bisita. Enrique! Bulong ni Sandra, ang kanyang boses ay nanginginig. Tila tinakasan ng hangin. Sinubukan niyang gumapang palapit. Ang kanyang instinct bilang dating asawa ay gustong sumaklolo. Sabi nang huwag kang lumapit eh. Sigaw muli ni Doña Teresa. Ang mukha ay namumula sa galit habang yakap-yakap ang walang malay na si Enrique. Nakikita mo ba ang ginawa mo? Pinilit mo siyang pumunta dito kahit alam mong may sakit siya. You selfish woman. Puro image mo lang ang iniisip mo. Tita, tama na po. Isang matipunong kamay ang humila kay Sandra patayo. Si Lucas. Ang init ng palad nito sa kanyang braso, ang tanging bagay na totoo sa sandaling iyon. Hinarang ni Lucas ang kanyang katawan sa pagitan ni Sandra at ng nagwawalang matanda. Emergency po ito, Doña Teresa. Ang boses ni Lucas ay mababa pero matigas, puno ng autoridad. Hindi ito ang oras para magsisihan. Bella needs us right now. Look at your granddaughter. Doon lang tila natauhan ang lahat. Si Bella ay nakaluhod sa tabi ng kanyang ama. Ang mga kamay ay puno ng dugo. Ang mukha ay basa ng luha. Nanginginig na parang batang paslit. Ang ganda ng kanyang makeup ay burado na ng takot. Mama. Humagulgol si Bella. Tumingin kay Sandra na may halong pagmamakaawa at paninisi. Do something, ma. Ikaw ang may-ari ng ospital, di ba? Save Papa. Please. Ang tingin na yon ni Bella ay tumarak sa dibdib ni Sandra nang mas malalim pa sa anumang salita ni Doña Teresa. Iyon ang tingin ng isang anak na takot mawalan ng ama. At sa mga matang yon, nakita ni Sandra ang sarili niyang refleksyon. Ang makapangyarihang CEO ng Villamor Group na walang nagawa kundi ang tumayo at manood habang gumuguho ang mundo ng kanyang anak. Dumating ang mga paramedic. Mabilis, magulo. Binuhat si Enrique sa stretcher. Ang puting tela ay agad na namantsahan ng pula. Sa Villamor Medical Center tayo, utos ni Sandra. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging chairman mode. Malamig, mabilis, praktikal. Ito lang ang alam niyang paraan para hindi siya bumagsak. Call Dr. Cruz. I want the best team waiting at the ER. Now?
Sa loob ng ambulansya, hawak ni Bella ang kamay ng ama niya ng mahigpit. Si Sandra ay nakaupo sa tapat nila habang si Doña Teresa ay nasa tabi ng driver, patuloy na nagdarasal ng rosaryo sa malakas na boses. Pero sa bawat aba, Ginoong Maria, ang tingin niya sa rearview mirror ay nakapako kay Sandra. Isang tingin na puno ng sumbat. Pagdating sa ER, kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ang tunog ng monitor, ang sigaw ng mga doktor, ang amoy ng alcohol at dugo. BP is dropping. 80/50. We're losing him. Isinara ang kurtina. Naiwan si Sandra sa hallway, yakap ang nanginginig na si Bella. Ang dugo ni Enrique ay nasa damit pa rin ni Sandra, malagkit at mainit. Lumipas ang isang oras na parang isang dekada. Lumabas si Dr. Hannah Cruz, ang chief surgeon, tinanggal ang kanyang maskara. Ang mukha niya ay seryoso. Sandra, tawag nito, hindi bilang empleyado, kundi bilang kaibigan. We stabilized him pero temporary lang. His liver, it's completely shot. Cirrhosis na lumala dahil sa heart condition niya. He needs a transplant immediately. Then find a donor. Mabilis na sagot ni Sandra. Money is not an issue, Hannah. Bayaran natin kahit magkano. Umiling si Hannah. Wala tayong oras para maghintay ng pila, Sandra. He has 48 hours tops. Kailangan natin ng live donor. Ngayon din. Katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Doña Teresa kay Sandra. Wala nang sigaw. Wala nang eskandalo. Ang boses niya ngayon ay mahina. Pero mas nakakilabot. Sandra, sabi ng matanda, habang humahakbang palapit. Naalala mo ba, nung nagsisimula ka pa lang? Nung wala kang kapera-pera at ang pamilya namin ang nagbigay ng puhunan para sa negosyo mo. Sabi mo noon, utang mo ang buhay mo sa amin. Hinawakan ni Doña Teresa ang braso ni Sandra. Mahigpit, halos bumaon ang mga kuko. Singilan na ngayon, Hija. Ibalik mo ang buhay na ibinigay namin sa'yo. Iligtas mo ang anak ko. It's a match. 3 salita. 3 simpleng salita mula kay Dr. Hannah Cruz na nagpabigat sa hangin sa loob ng opisina. Hawak ni Hannah ang resulta ng emergency compatibility test na isinagawa kay Sandra. Kanina lamang, habang tuliro ang lahat. Type O negative, rare match, Sandra. Ikaw lang ang compatible na donor na available agad-agad. Paliwanag ni Hannah. Pero hindi siya nakatingin sa mata ni Sandra. Nakatingin siya sa sahig, tila nahihiyang ibalita ang magandang balita na ito. Bago pa makasagot si Sandra, isang malutong na tawa ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Teresa, na nakaupo sa sulok ng kwarto na parang isang hukom, ay tumayo ng dahan-dahan. Tadhana, bulong ng matanda. Ang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng tagumpay. Nakikita mo, Sandra, kahit anong takas mo, ang dugo at tadhana ang humahatak sa'yo pabalik sa amin. Tita, major surgery ito, sabad ni Lucas, na nakatayo sa likod ng upuan ni Sandra, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sandalan. Hindi niyo pwedeng pilitin si Sandra. May karapatan siyang humindi. May risks ito sa health niya. Risks? Humarap si Doña Teresa kay Lucas, taas noo. Alam mo ba kung ano ang risk, iho? Risk yung isugal ko ang 5 milyong piso, 20 taon na ang nakakaraan sa isang babaeng walang pangalan, walang diploma at buntis pa noon. Natahimik ang kwarto, nanigas si Sandra. Ito na, ang sumbat. Lumapit si Doña Teresa kay Sandra. Amoy ni Sandra ang mamahaling pabango ng matanda na humalo sa amoy ng gamot ng ospital. Naalala mo ba yung tseke na inabot ko sa'yo nung nagsisimula ka pa lang sa negosyong ito? Malambing na ngunit matalas ang boses ng Donya. Sabi mo noon, Mama, hinding-hindi ko po makakalimutan ang tulong nyo. Babawi ako. Nasaan na ang pangakong yon, Sandra? Nung nagkapera ka na, nung naging chairman ka na, kinalimutan mo na kung sino ang naglagay ng pagkain sa mesa mo nung wala kang makain.
Binayaran ko na po ang utang na yon, Doña Teresa. Madiing sagot ni Sandra, kahit nanginginig ang laman ng dibdib niya. With interest, doble pa. Pera lang yon. Biglang sigaw ni Teresa na wala ang poise. Ang utang na loob, Sandra, hindi nababayaran ng pera. Ang buhay, binabayaran ng buhay. Buhay ng anak ko ang nakataya ngayon. At ikaw na tinulungan namin nung ikaw ang nasa laylayan. Ikaw pa ang magdadamot ngayon? Napapikit si Sandra. Ang bawat salita ay parang latigo. Alam niyang manipulasyon ito. Alam niyang hindi tama. Pero sa kulturang kinalakihan niya, ang tawaging walang utang na loob ay mas masahol pa sa pagiging kriminal. Excuse me, paalam ni Sandra. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kwarto bago pa siya maiyak sa harap ng matanda. Dumiretso siya sa restroom. Binuksan niya ang gripo ng malakas. Ang malamig na tubig ay dumampi sa kanyang mga kamay, pero pakiramdam niya ay hindi matatanggal nito ang bigat sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya hindi ang 45 anyos na CEO, kundi ang 20 anyos na si Sandra. Takot, walang pera, at humahagulgol habang tinatanggap ang tseke mula kay Teresa. Tama ba si Lucas na magmatigas ako? O tama si Teresa na may utang pa rin ako? Sa labas ng restroom, sa medyo madilim na bahagi ng hallway, naiwan si Lucas. Balak sana niyang sundan si Sandra, pero tumunog ang kanyang telepono. Unknown number. Pero ang area code galing sa opisina ng Villamor Group. 2:00 na ng madaling araw. Walang tao dapat doon. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumagot. Puro static. Tapos, isang boses na parang galing sa malayo. Boses ng isang lalaki na humihingal. Huwag mong hayaang pumirma siya. Sino to? Tanong ni Lucas. Pero naputol ang tawag. Bago pa makapag-isip si Lucas, bumukas ang pinto ng restroom. Lumabas si Sandra. Mukhang nahimasmasan na pero maputla pa rin. Sandra, we need to talk. Sasalubungin sana siya ni Lucas. Pero hindi nakaabot si Lucas. Dahil sa dulo ng hallway, tumatakbo si Bella. Ang kanyang debutante gown ay gulo-gulo na. Ang muka ay namamaga sa kakaiyak. Mama, bumagsak si Bella paluhod sa malamig na sahig ng ospital. Yumakap sa mga binti ni Sandra sa harap ng maraming nurse at pasyente. Mama, please. Humagulgol si Bella. Ang boses ay basag na basag. Narinig ko si Lola. Sabi niya ikaw lang ang makakapagligtas kay Papa. Mama, alam kong galit ka sa kanya. Alam kong sinaktan ka niya. Pero Papa ko siya. Siya lang ang Papa ko. Tumingala si Bella kay Sandra. Ang mga mata ay puno ng takot ng isang batang paslit. Huwag mong hayaang mamatay si Papa dahil sa galit mo, Mama. Parang awa mo na. Gagawin ko lahat. Magiging mabuting anak ako. Pero please, save him. Napako si Sandra sa kinatatayuan niya. Ang bigat ng katawan ni Bella sa kanyang mga paa ay parang kadena. Tumingin siya kay Lucas na ngayon ay nakatayo sa malayo. Hawak pa rin ang telepono. Ang mukha ay puno ng babala. Tumingin siya sa pinto ng kwarto ni Enrique kung saan nakatayo si Doña Teresa, nakangisi ng mapakla. Sa gitna ng hallway, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, naramdaman ni Sandra na wala na siyang kawal. Dahan-dahang itinayo ni Sandra si Bella. Walang salita, niyakap niya ang anak ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, ako ang bahala. Kahit na sa loob-loob niya ay gumuguho na ang kanyang sariling mundo. Ipinasa niya si Bella kay Manang Ising, nakakarating lang, at saka tumingin kay Lucas. Ang mga mata ni Lucas ay madilim, puno ng halo-halong galit at takot. Hinawakan niya ang siko ni Sandra at hinila ito palayo sa crowd, palayo kay Doña Teresa, palayo sa umiiyak na si Bella, papunta sa fire exit stairwell kung saan tahimik. Lucas, nasasaktan ako.
Reklamo ni Sandra nang bitawan siya nito. Masasaktan ka talaga, Sandra. Bulyaw ni Lucas. Ito ang unang pagkakataon na tumaas ang boses niya kay Sandra sa loob ng 3 taon nilang relasyon. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa sementadong hagdanan. Nababaliw ka na ba? You are seriously considering this? Nakita mo si Bella, Lucas? Sagot ni Sandra. Nanginginig ang boses pero pilit nagpapakatatag. Nakita mo kung paano siya magmakaawa. Anak ko yon. Kung ikaw ang nasa posisyon ko. Pero hindi ako ikaw. Putol ni Lucas. Sinusuklay ang buhok gamit ang mga daliri sa sobrang frustration. At hindi si Bella ang humihingi ng atay mo, Sandra. Si Enrique. Ang lalaking niloko ka habang nagluluksa ka sa miscarriage mo. Ang lalaking iniwan ka sa ere. Lumapit si Lucas. Hinawakan ang magkabilang balikat ni Sandra. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Sandra Hon, makinig ka sa akin. Being kind is your strength, yes. Pero ito, this isn't kindness anymore. This is self-destruction. Pagpapakamartir na to. Hahayaan mong hiwain ka, saktan ka, bawasan ang buhay mo para sa lalaking walang ginawa kundi saktan ka? Hindi ko to ginagawa para sa kanya, bulong ni Sandra. Tumulo na ang luha. Ginagawa ko to para hindi ako sisihin ng anak ko habang buhay. Kung mamatay si Enrique at wala akong ginawa, mawawalan din ako ng anak, Lucas. Hindi mo ba naiintindihan yon? Bumuntong hininga si Lucas, isang tunog ng pagkatalo. Tinitigan niya si Sandra, ang babaeng mahal na mahal niya, na handang sunugin ang sarili para magbigay ng init sa iba. Kung ibibigay mo ang parte ng katawan mo sa kanya, garalgal na ang boses ni Lucas. Sino ang magbubuo sa'yo kapag nadurog ka ulit? Ako, Sandra? Hihintayin ko na naman ba na wasakin ka nila bago kita pulutin? Natigilan si Sandra. Ang tanong na yon ay tumagos sa puso niya. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Lucas, ang takot na mawala siya. Gusto sana niyang sabihing, mahal kita, Lucas. Pero alam niyang sa oras na ito, mas matimbang ang pagiging nanay kaysa sa pagiging babae. Dahan-dahang tinanggal ni Sandra ang mga kamay ni Lucas sa balikat niya. I'm sorry, Lucas. Bulong niya. Pero nanay ako bago ako maging girlfriend mo. Tinalikuran niya ito. Binuksan ang pinto ng fire exit pabalik sa hallway ng ospital. Sa di kalayuan, sa may nurse station, nakatayo si Atty. Miguel Reyes. Hawak niya ang isang brown envelope. Pawisan ang noo nito at palingalinga na parang may tinataguan. Nang makita niyang lumabas si Sandra mula sa fire exit, akmang lalapit siya. Miss Villamor! Tawag ni Atty. Reyes. Humakbang pasulong. Wait, may kailangan kayong malaman tungkol kay... Pero bago pa siya makalapit, hinarang siya ni Doña Teresa. May ibinulong ang matanda sa abogado, isang babala, na nagpatigil kay Atty. Reyes. Napalunok ang abogado at umatras. Itinatago ang envelope sa likod niya habang tinitignan si Sandra na naglalakad palayo. Hindi na ito napansin ni Sandra. Ang atensyon niya ay na kay Dr. Hannah Cruz na naghihintay sa pinto ng kanyang opisina. Dire-diretso si Sandra. Bawat hakbang ay mabigat, parang hinihila siya pabalik, pero hindi siya lumingon. Alam niyang kung lilingon siya at makikita ang mukha ni Lucas, baka magbago ang isip niya. Pumasok siya sa opisina ni Dr. Hannah. Doc? Sabi ni Sandra. Ang boses ay wala ng emosyon. Malamig, desidido. Ihanda niyo na ang OR papers. I'm doing it. Sa labas, sa may bintana ng fire exit door, pinanood ni Lucas ang pagpasok ni Sandra. Kinuyom niya ang kanyang kamao at sa unang pagkakataon, tinalikuran niya ang babaeng mahal niya. Naglakad siya palayo, palabas ng ospital, papunta sa dilim ng parking lot. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Pangatlong beses na narinig ni Sandra ang automated voice message na yon.
Ibinalibag niya ang kanyang cellphone sa malambot na kama ng hospital suite, pero ang bigat sa dibdib niya ay hindi nabawasan. 20 oras na ang nakalipas mula nang pirmahan niya ang consent form. 20 oras na ring hindi nagpaparamdam si Lucas. Walang text, walang tawag. Ang huling imahe nito sa isip niya ay ang likod nito na papalayo sa dilim. Isang imahe na mas masakit pa kaysa sa karayom na itinusok sa kanya kanina para sa pre-op blood work. Naka-admit na siya ngayon sa VIP room. Naghihintay na lamang sa schedule ng operasyon bukas ng umaga. Ang kwarto ay puno ng bulaklak mula sa mga business partners na nakabalita na, pero ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang buto. Tok, tok, tok. Pasok! Matamlay na sagot ni Sandra. Umaasang si Lucas iyon. Pero si Manang Ising ang pumasok. Dala ang isang thermal container. Ang amoy ng luya at manok ay agad na pumuno sa kwarto. Arroz caldo. Ang comfort food niya noong bata pa siya. Kumain ka muna, Hija, sabi ni Manang Ising habang isinasali ng lugaw sa mangkok. Ang mukha ng matandang kasambahay ay puno ng pag-aalala. Siya ang nagpalaki kay Sandra nung mamatay ang mga magulang nito at siya lang ang may lakas ng loob na pagsabihan siya. Wala akong gana. Manang, kailangan mong kumain. Magpapatanggal ka ng atay. Hindi pwedeng puro hangin ang laman ng tiyan mo. Sermon ni Manang, pero may halong lambing. Naupo ito sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ni Sandra. Sandra, sigurado ka na ba talaga dito? Hindi sumagot si Sandra. Tumingin lang siya sa bintana. Alam mo, nililigpit ko yung mga gamit ni Enrique kanina. Yung coat na suot niya nung debut. Patuloy ni Manang, medyo bumaba ang boses. Naalala ko nung ipinagbubuntis mo si Bella. Dugot pawis ang puhunan mo, Sandra. Nung dinugo ka at muntik ng makunan, nasan siya? Nasa seminar daw sa Cebu. Pero nalaman nating kasama niya yung nurse niya sa Boracay. Manang please, wag na nating halukayin yan. Pakiusap ni Sandra. Pumikit ng mariin. Kailangan mong maalala, anak. Diin ni Manang Ising. Humigpit ang hawak sa kamay niya. Dahil nakikita kong nilalamon ka na naman ng konsensya mo. Mabait ka, Sandra. Sobrang bait mo. Pero minsan, ang kabaitan mo, ginagamit na nilang patalim para saksakin ka. Napaluha si Sandra. Totoo ang sinasabi ni Manang. Alam niya iyon. Pero paano niya matitiis ang tingin ni Bella? Oo nga pala. Biglang may dinukot si Manang sa bulsa ng kanyang apron. Nakita ko to. Sa bulsa ng coat ni Enrique. Nakatago sa loob ng lining, parang tinahi pa para hindi makita. Inabot ni Manang ang isang blister pack ng gamot. Walang label. Kulay asul na tableta. Bawas na ang kalahati. Kinuha ito ni Sandra. Ano to? Hindi ko alam. Pero bakit itatago ng isang doktor ang gamot sa sarili niyang damit? At bakit parang takot siyang makita ito ng iba? Tinitigan ni Sandra ang gamot. May kakaiba dito. Kung maintenance medicine ito para sa puso, bakit kailangang itago sa lining ng coat? Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Sandra. Hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa isang pisikal na sakit. Isang matulis na kirot ang tumusok sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Gumapang papunta sa kanyang leeg at panga. Napahawak si Sandra sa dibdib niya. Nabitawan ng gamot. Sandra? Hija? Napatayo si Manang Ising na taranta. Masikip. Masikip ang dibdib ko, Manang. Habol hiningang, sabi ni Sandra. Ang paningin niya ay nagsimulang lumabo. Ang tunog ng aircon ay naging ugong sa kanyang tainga. Ang mukha ni Lucas ang biglang nag-flash sa isip niya. Lucas, kailangan kita. Ang stress, ang puyat, ang emosyonal na pasanin. Bumigay na ang katawan ni Sandra bago pa man dumampi ang scalpel. Nurse! Nurse! Tulong! Sigaw ni Manang Ising. Tumatakbo palabas ng kwarto. Napahiga si Sandra, namimilipit.
Ang huling nakita niya ay ang mga asul na tableta na nagkalat sa sahig at ang kisame na dahan-dahang dumidilim. Sa labas ng kwarto, ang tunog ng code blue alarm ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Isang matulis na amoy ng amonya ang gumising kay Sandra. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti, lahat ay puti. Ang kisame, ang kumot, ang ilaw. Buhay pa siya. Bumalik ang alaala ng paninikip ng kanyang dibdib, ang takot, ang dilim. Gising na siya. Boses ni Dr. Hannah. Agad na bumangon si Sandra, kahit na medyo hilo pa. Hinatak niya ang swero sa kanyang kamay. Anong oras na? Hannah, ang schedule ng operasyon. Na-late ba tayo? Kaya ko pa. It was just a panic attack. I'm fine. Akmang tatayo siya pero mabilis siyang pinigilan ni Hannah. Hawak nito ang balikat niya. Hindi para alalayan siya, kundi para pigilan siya. Sandra, huminahon ka. Wala nang operasyon. Natigilan si Sandra. Anong ibig mong sabihin? Patay na ba siya? Wala na ba si Enrique? Ang takot ay gumapang sa lalamunan niya. Ang mukha ni Bella ang agad niyang naisip. Buhay siya, sagot ni Hannah, pero may kakaibang bigat sa tono nito. Tumingin si Hannah sa pinto. Attorney Reyes, pasok. Pumasok si Attorney Miguel Reyes, ang abogado na kanina pa gustong kumausap kay Sandra. Ang brown envelope na hawak nito kanina ay bukas na ngayon. Good morning, Miss Villamor. Bati ng abogado, pero hindi ito nakangiti. Inilapag niya ang isang dokumento sa bedside table ni Sandra. Isang oras ang nakalipas, nagkamalay si Dr. Salcedo. Saglit lang, pero sapat na para makausap ko siya at pirmahan niya ito. Kinuha ni Sandra ang papel. Ang mga letra ay lumulutang sa paningin niya, pero ang header ay malinaw. Affidavit of Refusal and Waiver. Binasa niya ang laman. Ako, si Enrique Salcedo, na sa tamang pag-iisip ay mariing tumatanggi sa anumang organ donation mula kay Alessandra Villamor. Ipinagbabawal ko ang sinumang doktor na galawin ang katawan niya para sa kapakanan ko. Ito ay final at executory. Sa ilalim ng dokumento, nandoon ang pirma ni Enrique. Magulo, parang guhit ng batang nanginginig ang kamay. Pero walang duda, pirma niya iyon. Ang pirma na minsan nang nasa marriage contract nila. Bakit? Bulong ni Sandra. Bakit niya gagawin to? Alam niyang mamamatay siya. Sinabi ko sa kanya yan, sagot ni Dr. Hannah. Sinabi ko na ikaw lang ang chance niya. Pero ang sabi niya, huminto si Hannah, humugot ng malalim na hininga. Sabi niya, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa dugtungan ng buhay niya gamit ang parte ng katawan ng babaeng sinira niya. Katahimikan, parang may kung anong humaplos sa puso ni Sandra. Hindi awa, kundi gulat. Ang Enrique na kilala niya ay arrogant, selfish, laging sarili ang iniisip. Ang Enrique na ito, estranghero sa kanya. Blag! Bumukas ang pinto ng padabog. Ang ingay mula sa hallway ay pumasok sa kwarto. Sigawan. Mabilis na tumayo si Sandra, hindi pinansin ang hilo. Lumabas siya ng kwarto. Sinundan ni Hannah at Attorney Reyes. Ang ingay ay nanggagaling sa kabilang kwarto. Ang ICU room ni Enrique. Nandoon si Doña Teresa. Ang matandang laging poised, laging elegant, ay ngayoy nanggagalaiti. Nakatayo siya sa gilid ng kama ni Enrique. Si Enrique ay gising, nakadilat ang mga mata, nakatingin sa kisame, habang ang mga makina sa paligid niya ay tumutunog ng mabilis dahil sa stress. Tanga ka ba? Sigaw ni Doña Teresa. Ang boses ay basag sa galit at desperasyon. Nasa harap mo na ang grasya. Ililigtas ka na ni Sandra. Bakit ka pumirma ng pesteng papel na, yan? Hindi sumagot si Enrique. Tumulo lang ang luha sa gilid ng mata nito. Sumagot ka, Enrique! Sa sobrang galit,
Naiangat ni Doña Teresa ang kanyang kamay at pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng kanyang naghihingalong anak. Napasinghap ang mga nurse sa labas. Nanlaki ang mata ni Sandra. Ganyan ba kita pinalaki? Nanginginig ang boses ni Doña Teresa. Pero ngayon ay may halong iyak na. Mamatay ka dahil sa pride? Iyan ba ang gusto mo? Iwanan ako? Iwanan ang anak mo? Napakawalang kwenta mo. Dahan-dahang lumingon si Enrique sa ina. Ang pisngi niya ay namumula sa sampal. Ang boses niya ay mahina, halos bulong lang, pero dinig na dinig sa tahimik na kwarto. Ma, hirap na sabi ni Enrique. Pagod na ko. Pagod na kong maging trophy mo. Napahawak si Doña Teresa sa dibdib niya, parang siya ang sinaksak. Sa may pintuan nagtama ang paningin ni Sandra at Enrique. Sa mga mata ng dating asawa, wala nang yabang, wala nang puot. Ang nakita lang ni Sandra ay isang lalaking durog na sa wakas, sa huling sandali ng buhay niya, ay sinusubukang gumawa ng isang tamang bagay. Ang waiver ay hindi lang pagtanggi, ito ay pagpapalaya kay Sandra. Dinala ng mga nurse si Doña Teresa palabas ng ICU. Ang kanyang pag-iyak ay parang hagulgol ng isang batang inagawan ng laruan pero unti-unting humina habang sumasara ang mabigat na pinto. Naiwan si Sandra, siya at ang tunog ng mechanical ventilator na tumutulong kay Enrique na huminga. Hinila ni Sandra ang isang monoblock chair at umupo sa tabi ng kama. Tinitigan niya si Enrique. Ang lalaking ito ang naging sentro ng mundo niya sa loob ng 10 taon. At naging dahilan ng pagguho nito sa sumunod na dekada. Ngayon, sa ilalim ng matapang na ilaw ng ospital, hindi niya makita ang heart surgeon na tinitingala ng lahat. Ang nakikita lang niya ay isang lalaking pagod, ubanin at mag-isa. Bakit? Basag ni Sandra sa katahimikan. Bakit ka nagpapakabayani ngayon, Enrique? Hindi bagay sa'yo. Dahan-dahang iminulat ni Enrique ang kanyang mga mata. Pula at nanlalabo. Lumingon siya kay Sandra. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa tuyot niyang mga labi. Hindi pagpapakabayani to, Sandra. Garalgal na sagot niya. Ang bawat salita ay parang bubog na dumadaan sa lalamunan niya. Ito lang ang natitirang respeto ko sa sarili ko. Respeto? Mapaklang tawa ni Sandra. Pero tumulo ang luha sa pisngi niya. Ngayon mo pa naisip yan, pagkatapos mong sirain ang pamilya natin, pagkatapos mong iparamdam sa akin na hindi ako sapat? Alam ko, tumigil si Enrique para humugot ng hangin. Alam ko, Sandra, at yun ang totoo. Hindi ikaw ang may kulang, ako. Kumunot ang noo ni Sandra. Naalala mo nung na-promote ka bilang CEO? Patuloy ni Enrique, nakapako ang tingin sa kisame. Lahat ng tao, sinasabi, ang swerte ni Doc Enrique, ang yaman ng asawa. Unti-unti, pakiramdam ko lumiliit ako sa tabi mo, yung ego ko, Sandra. Hindi kinaya na mas magaling ka sa akin. Natahimik si Sandra. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Akala niya noon, kaya naghahanap ng iba, si Enrique, ay dahil tumaba siya o dahil naging busy siya. Kaya ko siya pinatulan. Pag-amin ni Enrique, referring sa nurse niya noon, hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil sa kanya. Pakiramdam ko ako ang bida, ako ang idol. Pero habang ginagawa ko yon, habang niloloko kita, lalo lang akong nandidiri sa sarili ko. Inabot ni Enrique ang kamay ni Sandra. Malamig ang palad nito, nanginginig. Hindi ito tinabig ni Sandra. Sandra, ninakaw ko na ang happy ending mo noon. Bulong ni Enrique. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sandra ang pagsisisi na totoo. Hindi scripted, hindi para sa show. Hindi ko pwedeng nakawin pati ang atay mo. Hindi ko pwedeng nakawin ang kalusugan mo. Hayaan mo na akong bumawi sa pamamagitan ng hindi pagiging pabigat sa'yo. Pero mamamatay ka.
Sabi ni Sandra, ang boses ay naging bata ulit. Paano si Bella? Buhay ka, sagot ni Enrique, tumitig ng diretso sa mga mata ni Sandra. At hanggat nandyan si Lucas, alam kong nasa mabuting kamay kayo. Nakikita ko kung paano kanya tignan, Sandra. Ibinibigay niya ang respeto na ipinagkait ko sa'yo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Lucas, parang sinaksak si Sandra. Si Lucas na tinalikuran niya kanina, sa labas ng kwarto, sa hallway, nagmamadaling naglalakad si Dr. Hannah Cruz. Hawak niya ang telepono sa tenga. Lucas, nasaan ka na? Bulong ni Hannah sa telepono, halatang tensyonado. Kailangan kita dito. Yung files na ipinadala mo tungkol sa Phoenix Protocol, nabasa ko na. It's risky. Sobrang risky. Pero ito na lang ang pag-asa ni Enrique kung ayaw niyang tanggapin ang atay ni Sandra. Sa kabilang linya, sumagot si Lucas. Ang boses ay seryoso at desidido. Gawin natin, Doc. I'm on my way back. Ngunit bago pa man maibaba ni Hannah ang telepono, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto ni Enrique. Ang tunog na kinatatakutan ng lahat sa ospital. Todd! Sa loob ng ICU, naramdaman ni Sandra ang biglang pagbigat ng kamay ni Enrique sa kanyang palad. Ang mga mata nito ay tumirik at ang dibdib ay tumigil sa pag-akyat baba. Code Blue! Room 304! Code Blue! Bumukas ang pinto at bumaha ang mga nakaasul na medical staff. Sa isang iglap, nahawi si Sandra palayo sa kama. Clear! Sigaw ng isang doktor bago ilapat ang defibrillator sa dibdib ng kanyang dating asawa. Ang katawan ni Enrique ay umangat sa lakas ng kuryente at bumagsak muli, walang buhay. Pinanood ito ni Sandra mula sa sulok. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig para pigilan ng tili. Ang huling imahe ng pagkakasundo kanina ay biglang naging imahe ng pamamaalam. Amoy ng sampagwita, usok ng tambutso, at pinaghalong pawis ng libu-libong tao. Ito ang Quiapo. Malayo sa lamig at linis ng ospital, pero dito dinala ng mga paa si Sandra. Matapos ma-revive si Enrique at maibalik sa comatose state, hindi kinaya ni Sandra ang bigat sa loob ng ICU. Kailangan niya ng hangin, kailangan niya ng himala. At sa Pilipinas, iisa lang ang pinupuntahan ng mga desperado, ang itim na Nazareno. Nakapila si Sandra sa gitna ng siksikan sa loob ng simbahan. Walang nakakakilala sa kanya. Dito, hindi siya ang bilyonaryang CEO ng Villamor Group. Isa lang siyang ina at babaeng nagmamakaawa. Lumuhod siya sa hindi alintana ang dumi sa sahig. Lord, bulong niya, habang ang luha ay pumapatak sa kanyang magkadikit na palad. Kunin niyo na po ang lahat, ang kumpanya, ang pera, ang pangalan ko. Huwag niyo lang po hayaang maramdaman ng anak ko ang sakit na mawalan ng ama. Ako na lang po. Ako na lang ang pahirapan niyo. Huwag lang si Bella. Napahagulgol siya. Ang balikat niya ay yumanig sa bigat ng utang na loob, ng responsibilidad, at ng takot na mag-isa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Isang braso ang umakbay sa kanya, mahigpit at protektibo. Isang panyo ang inabot sa kanyang mga kamay. Natigilan si Sandra. Kilala niya ang pabangong iyon. Cedarwood at mint, dahan-dahan siyang lumingon. Si Lucas. Nakatayo ito sa likod niya. Suot pa rin ang damit na suot nito kanina sa ospital. Mukhang hindi natulog, magulo ang buhok, pero ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Walang halong sumbat, walang halong galit. Lucas! Garalgal na tawag ni Sandra. Akala ko iniwan mo na ako. Umiling si Lucas at lumuhod sa tabi niya. Hinawakan niya ang mukha ni Sandra at pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Sabi ko sa'yo, hindi ba? Malambing na, sabi ni Lucas. Hindi ko hahayaang wasakin kanila, kaya naghahanap ako ng ibang paraan. Anong ibig mong sabihin? May kinuha si Lucas mula sa kanyang bag. Isang makapal na folder na may tatak na confidential.
Habang nasa loob ka at nakikipagtalo kay Doña Teresa, tinawagan ko ang mga contacts ko sa Singapore at US. Paliwanag ni Lucas, ang boses ay mabilis, puno ng pag-asa. Naalala mo yung research na dating pinipitch sa'yo ni Dr. O. Hana pero ni-reject ng board dahil masyadong mahal at experimental? Tinitigan ni Sandra ang folder, Project Phoenix. Advanced Stem Cell Regeneration for End-Stage Organ Failure. Nakausap ko na si Hana. Patuloy ni Lucas. Sabi niya, may bagong protocol na pwedeng subukan kay Enrique. Hindi kailangan ng liver transplant. Gagamitin ang sarili niyang cells para i-regenerate ang atay niya. Walang hiwaan, walang kukunin sa'yo, Sandra. Nanlaki ang mata ni Sandra. Pero bakit hindi ito sinabi agad? Dahil bilyon ang halaga nito, Sandra, at hindi covered ng insurance, at higit sa lahat, 30% lang ang success rate. Seryosong sagot ni Lucas. Kaya tinawag itong gamble. Pero Sandra, ito lang ang paraan para mabuhay siya nang hindi ka namamatay. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Sandra nang mahigpit. Ngayon, tatanungin kita, handa ka bang isugal ang posisyon mo sa kumpanya, ang yaman mo, para sa 30% na tsansa? Kasi kung oo, ako ang bahala sa board, sasamahan kitang lumaban. Tumingin si Sandra sa altar, sa mukha ng Nazareno na pasa ng krus. Pagkatapos, tumingin siya kay Lucas, ang lalaking hindi lang nagdasal para sa himala, kundi gumawa ng paraan para mangyari ito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 oras, nakahinga si Sandra ng maluwag. Gawin natin, sagot ni Sandra. Ang dating tapang ng boss lady ay bumalik sa kanyang mga mata. Ihanda mo ang sasakyan, Lucas. May board meeting tayong wawasakin. Blag. Bumukas ng padabog ang heavy oak doors ng conference room A sa Villamore Tower. Sabay-sabay na napalingon ang 12 miyembro ng board of directors. Pumasok si Sandra. Suot pa rin niya ang simpleng damit na suot niya sa simbahan. Medyo gusot at ang kanyang mukha ay walang makeup. Pero ang aura niya ay mas matalim pa sa suot niyang stiletto heels noon. Sa likod niya, nakasunod si Lucas at Dr. Hana. Bit-bit ang mga dokumento. You're late, Sandra? Bungad ni Mr. Tan, ang pinakamatandang direktor, habang inaayos ang kanyang salamin. At nabalitaan namin ang drama sa pamilya mo. Pero hindi ito charity ward, Sandra. Ito ay negosyo. Dumiretso si Sandra sa kabisera ng mahabang mesa. Hindi siya umupo. Ibinagsak niya ang folder ng Project Phoenix sa gitna ng mesa. Pirmahan niyo yan, utos ni Sandra. Ang boses niya ay mababa, walang halong pakiusap. I-release ang pondo para sa Phoenix Protocol. Ngayon din, nagkatinginan ang mga board members. Kinuha ni Mr. Tan ang folder, binuklat at tumawa ng mapakla. 1 bilyong piso para sa isang experimental procedure? Tanong ni Mr. Tan, puno ng sarkasmo. At para kanino? Para sa ex-husband mo na nilooko ka at iniwan ka? Sandra, gumising ka nga. Emosyonal ka masyado. Hindi ka nag-iisip. Oo nga. Sang-ayon ko ng isa pang direktor. Bakit namin isusugal ang pera ng kumpanya para sa lalaking naging liability ng pamilya Villamore? Hayaan mo na lang siyang mamatay. Mas makakatipid pa tayo. Nag-init ang tenga ni Sandra. Narinig niya ang pagsinghap ni Lucas sa likod niya. Handa nang sumagot. Pero itinaas ni Sandra ang kanyang kamay para pigilan ito. Emotional, ulit ni Sandra, habang dahan-dahang naglalakad palapit kay Mr. Tan. Tanungin kita, Mr. Tan, nung na-stroke ang asawa mo last year at kailangan ng air ambulance papuntang Singapore, hindi ba kumpanya ang sumagot? Nung na-rehab ang anak mo, hindi ba kumpanya ang nagtakip? Namutla si Mr. Hitan. Tumahimik ang buong kwarto. Huwag niyo akong sermonan tungkol sa pagiging emosyonal. Diin ni Sandra, ang mata ay nanlilisik. Ang Project Phoenix ay hindi lang para kay Enrique. Kapag nagtagumpay ito, ang Villamore Group ang hahawak ng patent
sa pinakamodernong liver regeneration technology sa Asia. Kikita tayo ng trilyon, business pa rin ito. Pero paano kung mabigo? Hamon ng isang babaeng direktor. Sabi dito, 30% lang ang success rate. Kapag namatay si Enrique, sunog ang 1 bilyon. Babagsak ang stock natin. Huminga ng malalim si Sandra. Ito na, ang golden moment ng kanyang desisyon. Tumingin siya kay Lucas. Tumango si Lucas, isang tango na nagsasabing, nandito ako kahit anong mangyari. Humarap muli si Sandra sa board. Kung mabigo ang procedure, kalmadong sabi ni Sandra habang tinatanggal ang kanyang chairman ID at inilalapag sa mesa. Kukunin niyo ang lahat ng shares ko sa kumpanya. Ibebenta ko ang lahat ng personal assets ko. Ang bahay sa Dasma, ang resort sa Batangas, ang mga sasakyan para bayaran ng kumpanya. Wala ni 1 sentimo ang mawawala sa inyo. Napasinghap ang lahat. Maging si Dr. Hana ay napatakip ng bibig. Isinusugal mo ang buong buhay mo para sa kanya. Gulat na tanong ni Mr. Tan. Hindi para sa kanya, sagot ni Sandra. Ang boses ay basag, pero buo ang loob. Para sa anak ko. Dahil ang pera, Mr. Tan, kikitain ko ulit yan. Magaling ako. Pero ang tatay ng anak ko, wala nang iba. Katahimikan. Ang tunog lang ng aircon ang naririnig. Ang tensyon ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Isa-isa. Nagtinginan ang mga matatakaw na negosyante. Nakita nila ang oportunidad. Kung manalo, kikita sila sa patent. Kung matalo, makukuha nila ang shares ni Sandra. Win-win. Approved, sabi ni Mr. Astan, sabay pirma sa dokumento. Mabilis na kumilos si Lucas. Kinuha agad ang pinirmahang papel. Dr. Hana, tawagan mo na ang lab. Go! Tumakbo palabas si Dr. Hana. Naiwan si Sandra na nakatayo, nanginginig ang mga tuhod ngayong tapos na ang adrenaline rush. Lumapit si Lucas at inalalayan siya sa bewang. You were amazing, bulong ni Lucas. I am crazy, sagot ni Sandra na papikit. Wala na akong babalikan, Lucas. Ubus na ako. Hindi. Higpit ng hawak ni Lucas. Nagsisimula pa lang tayo. Bumalik sila sa ospital. Ang transfer of funds ay na-confirm. Ang equipment ay handa na. Ang katawan ni Enrique ay inilipat sa special procedure room. Habang isinasara ang pinto ng operating room, lumingon si Dr. Hana kay Sandra na nasa viewing deck. Ang mukha ng doktora ay hindi masaya, kundi takot. Pinindot ni Hana ang intercom. Sandra, boses ni Hana mula sa speaker, nanginginig. Nakita namin ang bagong scan. Ang puso niya, sobrang hina na. The moment na i-inject natin ang stem cells, pwedeng mag-trigger ng cardiac arrest. Ito na yon. Once we start, there is no turning back. Tumingin si Sandra sa monitor kung saan ang flatline ay inaagapan ng makina. Tumingin siya sa orasan. Gawin mo, Hana, utos ni Sandra. At sa screen, nagsimula ang countdown. Ang puting ilaw ng operating room ay tila dumoble ang kasilaw kay Sandra. Nakatayo siya sa likod ng salamin ng viewing deck. Ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang damit. Sa bawat pagtibok ng puso ni Enrique sa monitor, na ngayon ay mas malakas na, kasabay ito ng bawat tibok ng kanyang sariling puso. Sa tabi niya, si Lucas ay hindi kumukurap. Hawak nito ang kamay ni Sandra, isang tahimik na suporta. Ngunit kahit ang presensya ni Lucas ay hindi sapat para pawiin ang kaba sa dibdib ni Sandra. Sa loob ng sterile room, si Dr. Hana at ang kanyang team ay kumikilos ng mabilis at may tiwala. Ang mga aparato ay nagbibigay ng mga beep na may iba't ibang ritmo. Ang soundtrack ng isang desperadong laban. Initiating cell infusion, sabi ni Dr. Hana sa kanyang mic. Ang malagaatas na likido mula sa isang espesyal na bag ay dahan-dahang pumasok sa IV line ni Enrique. Ito ang Phoenix Protocol, ang malahiwagang gamot na may 30% tsansa lamang na mabuhay.
Vital steady, sabi ng isang nurse. Mag-umpisa na tayo sa cardiac massage simulation. Utos ni Hannah. We need to prepare the heart for the new cells. Dito nagsisimula ang pinakamalaking risk. Ang pag-stimulate sa puso na kasing hina na ng kay Enrique ay maaaring maging sanhi ng permanenteng paghinto nito. Sa viewing deck, napakagatlabi si Sandra. Ang mga imahe ni Enrique, ang pag-amin nito, ang sampal ni Doña Teresa, ang pagtatakwil niya dito kanina. Lahat ay naghahalo-halong larawan sa kanyang isip. Nasaan si Mama? Biglang tanong ni Sandra kay Lucas. Hindi ko nakita si Lola kanina pagkatapos ng code blue. Nasa labas lang siya, sagot ni Lucas. Hindi inaalis ang tingin sa mga doktor. Hindi ko alam kung saan eksakto, pero nagpunta siya kanina dito. Tinanong ako kung ano na ang nangyayari. Natahimik muli si Sandra. Naiisip niya ang matandang babae. Ang pagiging matigas nito, ang pagiging mapagmataas. Pero sa huli, ina pa rin ito ni Enrique. Biglang nagbago ang tunog ng mga monitor. Ang mga beep ay naging mas mabilis, mas mataas ang tono. Heart rate is fluctuating. Sigaw ng isang nurse. BP is dropping rapidly, 70/40. Hannah! Sigaw ni Sandra mula sa viewing deck. Tumakbo papalapit sa salamin. Sandra! Kalma lang, sabi ni Lucas. Hinawakan ang braso niya. Hindi nila kaya, Lucas. Ang hina na ng puso niya. Paano kung wag mong isipin yan? Mahigpit ang pagkakakapit ni Lucas. Trust the process. Trust Hannah. Sa loob ng OR, kitang-kita ang pagiging tensyonado ng mga doktor. Si Dr. Hannah, kahit pawisan, ay nananatiling kalmado sa pagbibigay ng utos. Administer adrenaline shot. Increase oxygen. Nasa 60/30 na lang ang BP niya, Doc. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Ang linya ng EKG ay naging isang tuwid na linya. Beep! 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 Maya-maya, isang mahabang tuloy-tuloy na tunog ang umalingaw-ngaw. Beep! He's gone, Doc! Sabi ng isang doktor. Ang boses ay puno ng pagkaawa. No! Sigaw ni Sandra. Parang nabasag ang puso niya. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak si Sandra, isang boses ang narinig mula sa intercom. Wait! Boses ni Dr. Hannah. Mag-another cycle. One last try. Bumalik ang mga doktor sa posisyon. Pinindot nila muli ang defibrillator. Nakapako ang tingin ni Sandra sa monitor. Sa loob ng ilang segundo, na parang walang katapusang paghihintay, isang maliit na blip ang lumitaw sa tuwid na linya. Sinundan pa ng isa. He's back! Sigaw ng nurse. We have a pulse! Weak, but we have a pulse! Halos bumigay ang mga tuhod ni Sandra sa narinig. Napahawak siya sa dibdib niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang relief. Thank you, God! Bulong niya. I told you! Sabi ni Lucas. Niyakap si Sandra ng mahigpit. May pag-asa. Lumipas ang ilang oras. Ang mga doktor ay patuloy na nagbabantay sa vitals ni Enrique. Dahil sa pagod at stress, si Sandra ay nakatulog sa balikat ni Lucas. Bumukas ang pinto ng viewing deck. Nakatayo doon si Doña Teresa. Ang mukha niya ay puno ng bakas ng pag-iyak, pero ang mga mata ay hindi na nagliliyab sa galit. May lungkot, may pagsisisi, pero hindi na pagkamuhi. Lumapit si Doña Teresa kay Lucas at Sandra. Tinitigan niya ang natutulog na si Sandra, na ngayon ay mahimbing ang tulog sa tabi ng lalaking yumayakap dito. Marahan, hinawakan ni Doña Teresa ang kamay ni Lucas. Iho, mahinang sabi ng matanda. Salamat. Salamat at nandyan ka para sa kanya. Tumingin si Lucas kay Doña Teresa. Nagulat sa biglang pagbabago nito. Tumangulang siya. Pasensya na sa lahat. Patuloy ni Doña Teresa. Ang boses ay nanginginig. Nabulag ako sa pride. Sa galit. Akala ko ang pagpapahirap sa kanya ang makakabawi sa akin. Ngumiti ng bahagya si Lucas. Sana po, ngayon,
Makita niyo na ang tunay na pagmamahal, Donya. Hindi ito ang pagpapahirap. Ito ang pagpapalaya. Napabuntong hininga si Doña Teresa. Tumingin siya muli sa loob ng aura. Kahit tapos na ang critical part, ang pagbabantay ay magpapatuloy pa. Tawagin mo na ako sa pangalan ko, Iho, sabi ng matanda. Tumitingin kay Lucas. Hindi na ako Donya para sa inyo. Sa ilalim ng malamig na ilaw, isang bagong pag-unawa ang nagsimulang mabuo sa pagitan ng 2 taong unang naging magkatunggali. Bumukas ang heavy metal doors ng operating complex. Lumabas si Dr. Hannah Cruz. Tinatanggal ang kanyang surgical cap. Ang kanyang scrub suit ay gusot at ang mukha niya ay parang binugbog ng pagod. Agad na napatayo si Bella mula sa bench. Kasunod si Lucas at Doña Teresa. Si Sandra na nakatulog sa balikat ni Lucas kanina ay naalimpungatan at mabilis na tumayo. Muntik pang matumba kung hindi inalalayan ni Lucas. Hana, tawag ni Sandra. Ang boses ay halos pabulong. Anong balita? Umiling si Hana ng dahan-dahan at humugot ng malalim na hininga. Yumuko siya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Napahawak si Bella sa bibig niya. Si Doña Teresa ay napakapit sa rosaryo. I'm sorry. Simula ni Hana. No. Bulong ni Sandra, naramdaman ang pagbagsak ng kanyang tuhod. I'm sorry it took so long. Pagtutuloy ni Hana, at dahan-dahang umangat ang kanyang mukha na may pagod na ngiti. Pero buhay siya. The protocol worked. Ang liver cells ay nag-uumpisa ng mag-integrate. Stable na siya. Isang sabay-sabay na buntong hininga ang pinakawalan ng lahat. Napaupo si Doña Teresa sa bench, umiiyak sa tuwa. Si Bella ay tumalon at yumakap kay Sandra at Lucas nang sabay. Thank God. Thank you, Tita Hana. Iyak ni Bella. Pero si Sandra, hindi siya makangiti. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya sa nakalipas na 4 oras ay biglang nawala. Ang mundo ay umikot. Ang mga boses sa paligid niya ay naging echo. Sandra! Narinig niyang tawag ni Lucas. Bumagsak si Sandra. Hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa total exhaustion. Ang katawan niya ay sumuko na sa bigat ng emosyon at pagod. Sinalo siya ni Lucas bago pa tumama ang ulo niya sa sahig. Ma! Mama! Sigaw ni Bella. She's just exhausted. Mabilis na check ni Hana sa pulso ni Sandra. Dalhin natin siya sa private room. She needs sleep more than anything. Lumipas ang ilang oras. Sa loob ng isang tahimik na recovery suite, mahimbing na natutulog si Sandra. Sa kabilang kwarto, na connected sa suite, natutulog din si Enrique, puno ng tubo pero buhay. Nakatayo si Bella sa gitna ng 2 kwarto. Tinitignan niya ang papa niya na duguan pero ligtas at ang mama niya na maputla pero payapa. Sa tabi ng kama ni Sandra, nakaupo si Lucas. Hawak nito ang kamay ni Sandra. Hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng palad nito. Lumapit si Bella kay Lucas. Tito Lucas, tawag ni Bella nang mahina. Lumingon si Lucas, ngumiti ng pagod. Okay ka lang ba, Bella? Tumango si Bella, pero may luha sa mga mata. Tito, sorry. Sorry kung pinilit ko si Mama. Sorry kung naging selfish ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sagot ni Lucas. Anak ka lang na nagmamahal sa tatay niya. Naiintindihan ko. Inabot ni Bella ang kamay ni Lucas at ipinatong ito sa kamay ni Sandra na hawak nito. Isang golden moment, ang anak, ang ina, at ang lalaking nagprotekta sa kanila. Alam mo ba, Tito? Bulong ni Bella. Kanina, habang binubuhat mo si Mama, may binubulong siya habang tulog. Ano yon? Pangalan mo, sagot ni Bella. Hindi Enrique, hindi Bella, Lucas. Natigilan si Lucas. Tinitigan niya ang natutulog na si Sandra sa kabila ng lahat ng gulo, ng nakaraan, at ng responsibilidad. Siya pala ang hinahanap ng puso nito sa oras ng pahinga. Sa pinto, nakatayo si Doña Teresa.
Narinig niya ang lahat. Ang matandang babae ay tahimik na tumalikod, pinunasan ang luha at lumabas. Nagising si Sandra dahil sa isang pamilyar na amoy. Luya, bawang, manok. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Madilim na sa labas. Ang kwarto ay naiilawan lang ng lampshade. Gising ka na pala! Napalingon si Sandra. Sa sofa, nakaupo si Doña Teresa. Hindi ito nakagown at perlas gaya ng nakasanayan. Naka-casual na damit lang ito. At may hawak na mangkok. Doña Teresa? Paos na boses ni Sandra. Nasaan si Lucas? Si Bella? Pinauwi ko muna sila para maligo at magpahinga. Ako ang nagbantay. Sagot ng matanda. Tumayo ito at lumapit sa kama. Heto, arroz caldo. Dala ni Ising kanina, pero lumamig na. Kaya pinainit ko sa pantry. Umupo si Sandra, naguguluhan. Ang babaeng halos isumpa siya kanina ay ngayon ay nagsisilbi sa kanya. Iniabot ni Doña Teresa ang mangkok. Ang usok nito ay mainit at nakaka-comfort. Sandra, panimula ng matanda, hindi makatingin ng diretso. Narinig ko ang sinabi ng anak mo kanina at nakita ko ang ginawa ng boyfriend mo. Huminga ng malalim si Teresa. Parang tinatanggal ang bara sa lalamunan. Sa loob ng 10 taon, akala ko ang kailangan ni Enrique ay isang asawang kaya siyang buhatin, sabi ni Teresa. Mali ako. Ang kailangan pala niya ay matutong tumayo sa sarili niya. At ikaw, hindi mo na kailangang buhatin ang mundo. Hija. Tumingin si Teresa sa mga mata ni Sandra. Mata sa mata, babae sa babae. Kainin mo to. Magpalakas ka. Dahil kapag gumaling na si Enrique, may utang na kaming dapat bayaran sa'yo. Hindi pera, kundi kalayaan. Kinuha ni Sandra ang mangkok. Sa unang pagkakataon, ang lasa ng arroz caldo ay hindi lasa ng sakit o lungkot. Lasa ito ng kapayapaan. Kinabukasan, pumasok ang liwanag ng araw sa bintana ng ospital, isang matalim na contrast sa bagyong dumaan sa buhay nila noong nakaraang gabi. Gising na si Sandra, nakaupo siya sa gilid ng kama, inaayos ang kanyang buhok. Wala na ang IV drip sa kanyang kamay, pero naroon pa rin ang pasa ng karayom, tanda ng kanyang muntik ng pagsasakripisyo. Sa maliit na mesa sa gilid, abala si Doña Teresa sa pag-aayos ng kanyang mamahaling handbag. Bumalik na ang kanyang postura, naka-pearl earrings, nakaitim na bestida, pero may lambot na sa kanyang mga galaw na wala noon. Aalis na po kayo, Doña Teresa? Tanong ni Sandra. Huminto ang matanda. Hindi lumingon agad. Kailangan ko nang umuwi, Sandra. Sagot ni Teresa. Ang daming nangyari. Masyado nang magulo. Dahan-dahan itong humarap kay Sandra. May dinukot ito sa loob ng bag. Isang maliit at kinakalawang na susi. Lumapit si Teresa at inilapag ang susi sa palad ni Sandra. Ano po ito? Susi yan ang safety deposit box sa lumang bahay sa Alabang. Paliwanag ni Teresa. Nandoon ang lahat ng promissory notes mo noon. Ang kopya ng loan agreement na pinirmahan mo nung nagsisimula ka pa lang. At huminga ng malalim ang matanda. At ang mga sulat ni Enrique nung nasa abroad siya na hindi ko ibinigay sa'yo. Nanlaki ang mata ni Sandra. Po? Tinago ko yon dahil gusto ko siyang mag-focus sa career niya. Pag-amin ni Teresa, nakayuko. Akala ko, distraction ka lang. Akala ko, hihilahin mo siya pababa. Pero nakita ko kahapon, ikaw pala ang tanging sumbatan na bumubuhat sa kanya. Hinawakan ni Doña Teresa ang kamay ni Sandra. Isinasara ang mga daliri nito sa palad para mahawakan ng mahigpit ang susi. Wala ka ng utang sa amin, Sandra. Sinunog ko na sa isip ko ang lahat ng listahan. Malaya ka na. Tumulo ang luha ni Sandra. Hindi niya alam na kailangan niya palang marinig ang mga salitang yon mula sa babaeng kinatakutan niya
sa loob ng 2 dekada. Salamat po, Ma. Bulong ni Sandra. Ito ang unang beses na tinawag niya itong mama nang walang halong takot. Ngumiti ng tipid si Teresa. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil hindi ka sumuko sa amin. Akmang yayakapin sana ni Sandra ang matanda nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Lucas. May dalang kape at prutas. Good morning, bati ni Lucas. Medyo nagulat nang makita ang emosyonal na tagpo. Lucas, tawag ni Teresa. Alagaan mo siya. Dahil kung sasaktan mo siya, ako ang makakalaban mo. Natawa ng mahina si Sandra. Si Lucas naman ay napangiti at tumango bilang paggalang. Pangako po, Doña Teresa. Bago pa man makasagot si Teresa, biglang tumunog ang intercom mula sa kwarto ni Enrique. Miss Villamor, gising na po si Patient Salcedo. Hinahanap po kayo. Nagkatinginan silang tatlo. Agad na nawala ang nangiti. Bumalik ang kaba. Mabilis na naglakad si Sandra papunta sa connecting door. Kasunod si Lucas. Si Doña Teresa ay nagpaiwan. Tila hindi pa handang harapin ang anak na sinampal niya. Pagpasok sa kwarto ni Enrique, nakita nila itong nakadilat. Maraming tubo pa rin ang nakakabit, pero may kulay na ang kanyang pisngi. Ang Phoenix Protocol ay gumagana. Lumapit si Sandra sa kama. Enrique, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang lumingon si Enrique. Ang mga mata niya ay pagod pero malinaw. Tinitigan niya si Sandra ng matagal, parang minimemorize ang mukha nito. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin sa likuran ni Sandra. Kay Lucas. Enrique, si Sandra to. Ulit ni Sandra. Nag-aalala baka may amnesia ito. Kilala mo ba ako? Tumango ng mahina si Enrique. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Tinanggal ang oxygen mask ng dahan-dahan. Kilala kita. Paos na bulong ni Enrique. Ikaw ang babaeng hindi ko deserving. Napahawak si Sandra sa bibig niya. Lumingon ulit si Enrique kay Lucas. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanghihina, at itinuro si Lucas. Ikaw. Sabi ni Enrique kay Lucas. Lumapit si Lucas, handang tumulong kung may kailangan. Doc Enrique, may masakit ba? Umiling si Enrique. Humugot siya ng hangin, parang iniipon ang lahat ng lakas niya para sa sasabihin niya. Gusto ko. Hirap na sabi ni Enrique, ang mata ay nakapako kay Lucas. Gusto kitang makausap. Tayong dalawa lang. Tumingin si Lucas kay Sandra. Tumingin si Sandra kay Enrique, naguguluhan. Enrique, kailangan mong magpahinga. Simula ni Sandra. Please, Sandra. Putol ni Enrique. Ang mata ay nagmamakaawa. Para sa peace of mind ko, iwan niyo muna kami. Dahan-dahang tumango si Sandra. Alam niyang ito na ang closure na kailangan ng mga lalaki. Tumingin siya kay Lucas at tumango. Lumabas si Sandra ng kwarto, isinarado ang pinto. Sa loob, naiwan ang 2 lalaki. Ang dating asawa at ang kasalukuyang mahal, ang nakaraan at ang hinaharap. Patag ka. Nanatiling nakatayo si Lucas sa paanan ng kama. Ang tunog lang ng heart monitor ang naririnig sa kwarto. Mabagal, regular, pero mahina. Tinitigan siya ni Enrique. Ang dating matikas na top surgeon ng Pilipinas ay ngayon nakahiga, balot ng kumot at mukhang 10 taon na mas matanda sa kanyang edad. Pero sa mga mata nito, nandoon pa rin ang talas ng isip. Umupo ka, utos ni Enrique. Itinuro ang silyang kaninang inuupuan ni Sandra. Sumunod si Lucas. Hinila niya ang upuan, pero nanatiling tuwid ang kanyang likod. Hindi siya natatakot, pero naroon ang respeto sa isang taong kagagaling lang sa kamatayan. Huwag kang mag-alala. Basag ni Enrique sa katahimikan, bahagyang umubo. Hindi kita aawayin. Wala akong lakas para doon. Wala naman po tayong dapat pag-awayan, Doc. Sagot ni Lucas ng mahinahon. Meron.
Mabilis na sagot ni Enrique. Si Sandra, tumalimang tingin ni Lucas. Kung tungkol ito sa, tinalo mo ako Lucas, putol ni Enrique. Ang boses niya ay walang halong pait, kundi purong pagtanggap. Hindi sa paramihan ng pera, hindi sa pagalingan sa career. Tinalo mo ako sa bagay na akala ko default na sa akin bilang asawa. Kumunot ang noo ni Lucas. Anong ibig niyong sabihin? Bumuntong hininga si Enrique, tumingin sa bintana kung saan tanaw ang langit. Nung bumagsak ako sa party, ang una kong inisip ay ang image ko. Nung sinampal ako ng nanay ko, ang inisip ko ay ang pride ko. Kwento ni Enrique. Pero ikaw, nung nalaman mong mamamatay na ako, ang inisip mo ay hindi ang mawawalan ka ng karibal. Ang inisip mo ay kung paano maililigtas si Sandra mula sa sakit ng konsensya. Lumingon muli si Enrique kay Lucas. Isinugal mo ang relasyon niyo para iligtas ang buhay ko. Ang tawag doon, pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ngumiti ng mapakla si Enrique. Wala ako noon, Lucas. Wala ako noon. Hindi nakasagot agad si Lucas. Naramdaman niya ang sinseridad ng lalaki. Mahal ko siya, Doc. Sagot ni Lucas. Simple pero madiin. Mahal ko siya hindi dahil kailangan ko siya. Mahal ko siya dahil gusto kong makita siyang masaya. Kahit hindi sa akin. Tumango si Enrique. Alam ko, kaya nga may pakiusap ako. Inabot ni Enrique ang kanyang kamay. Nanginginig ito, puno ng IV marks. Alagaan mo siya, Lucas. At si Bella, habilin ni Enrique. Maraming peklat si Sandra sa puso niya. At inaamin ko, ako ang may gawa ng karamihan sa mga yon. Mahalin mo pati ang mga peklat na iniwan ko. Tinitigan ni Lucas ang kamay ni Enrique. Ito ang kamay na nag-opera sa libo-libong puso, pero nabigong ingatan ang puso ng sariling asawa. Ngayon, inaabot nito ang responsibilidad sa kanya. Inabot ni Lucas ang kamay ni Enrique, isang mahigpit na handshake, ang kamay ng arkitekto at ang kamay ng doktor. Isang kasunduan ng dalawang Ginoo. Pangako, sabi ni Lucas, hindi ko siya sasaktan at hindi ko siya iiwan. Salamat, bulong ni Enrique at pumikit saglit dahil sa pagod. Ngayon, pwede na akong magpagaling ng walang iniisip o pwede na akong mamatay ng payapa. Magpagaling ka, Doc, sabi ni Lucas, bitaw sa kamay nito. Kailangan ka ni Bella. Iba ang pagmamahal ng ama. Sa labas ng pinto, nakasandal si Sandra. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ay parang musika at punyal sa kanyang dibdib. Nakita niya sa glass panel ang pag-shake hands ng dalawang lalaking pinakamahalaga sa buhay niya. Pinunasan niya ang kanyang luha. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang damit. Hindi pwedeng sila lang ang mag-uusap. Hindi siya premyo na ipinapasa-pasa. Siya si Sandra Villamor at siya ang magdedesisyon kung paano matatapos ang kwentong ito. Click. Binuksan ni Sandra ang pinto. Sabay na napalingon si Lucas at Enrique. Tapos na ba kayo? Tanong ni Sandra. Ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng awtoridad at kapayapaan. Tumayo si Lucas. Sandra. Maupo ka, Lucas. Utos ni Sandra. Pagkatapos ay lumapit siya sa kama ni Enrique. Tinitigan niya ang dating asawa. Narinig ko ang usapan niyo, panimula ni Sandra. Salamat sa pagpapaubaya, Enrique, at salamat sa pangako, Lucas. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi bilang biktima, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang ang bida ng sarili niyang buhay. Pero may isa pa tayong dapat pag-usapan, ang tungkol sa tayo at ang tungkol sa hangganan. Huminga ng malalim si Sandra. Sa loob ng kwartong iyon, pakiramdam niya ay siya ang pinakamataas na tao, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa kaliwanagan ng isip. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Enrique. Binuksan niya ang kanyang palad. Sa gitna nito ay isang lumang wedding ring.
Isang simpleng gintong singsing na tinago niya sa kanyang pitaka. Sa loob ng 10 taon, umaasa na balang araw ay maisusuot muli ito. Dahan-dahan, ipinatong niya ang singsing sa ibabaw ng kumot sa tabi ng kamay ni Enrique. "Sandra?" Gulat na tanong ni Enrique. "Ang singsing na yan." Panimula ni Sandra, ang boses ay matatag. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-move on ng tuluyan. Kasi sa isang sulok ng puso ko, hinihintay kong bumalik ang lalaking sinumpaan ko sa altar. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Enrique. Pero ang lalaking yon, wala na. Matagal na siyang namatay, Enrique. Nung gabing pinili mong lokohin ako, kasama niyang namatay ang Sandra na martir. "Binuhay kita ngayon." Pagpapatuloy ni Sandra, ang boses ay naging seryoso. "Hindi dahil mahal pa kita. Binuhay kita dahil mahal ko ang anak natin. Ayaw kong lumaki si Bella na may bitbit na galit o sisi sa sarili." Napayuko si Enrique. Alam niyang totoo ang bawat salita. "Sagot ng kumpanya ang lahat ng gastos mo hanggang sa makalabas ka." Dagdag ni Sandra. "Bibigyan kita ng monthly allowance para mabuhay ka ng disente. Hindi ka na maghihirap." Pero huminto si Sandra. Ito ang pinakamahalagang bahagi. "Pero ito na ang dulo, Enrique. Wala nang family dinners, wala nang holidays na magkakasama tayo para lang ipilit ang imahe ng buong pamilya. Co-parents na lang tayo. Hanggang doon na lang." Napalunok si Enrique. Masakit, pero makatarungan. Tumango siya ng dahan-dahan. "Naiintindihan ko, Sandra. Sobra-sobra na ang ibinigay mo." Humarap naman si Sandra kay Lucas, ang lalaking kanina patahimik na nakikinig. "At ikaw naman, Lucas," sabi ni Sandra. Lumambot ang muka. Lumapit si Lucas. Handang hawakan siya, pero itinaas ni Sandra ang kamay niya. "Huwag mo akong iligtas, Lucas," sabi ni Sandra nang may ngiti. "Huwag mo akong protektahan sa mundo. Ang kailangan ko ay hindi knight in shining armor. Kaya kong iligtas ang sarili ko." Kumunot ang noo ni Lucas, kinabahan. "Sandra, anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na rin sa akin?" Natawa ng mahina si Sandra at hinawakan ang pisngi ni Lucas. "Ang ibig kong sabihin, gusto kita, Lucas. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinipili kita. Gusto kitang maging partner, hindi tagasalba. Tatanggapin mo ba ang isang babaeng marupok, may peklat, at minsan ay matigas ang ulo?" Napangiti si Lucas. Isang ngangiting umabot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Sandra na nasa pisngi niya at hinalikan ito. "Isang karangalan, Miss Villamor," sagot ni Lucas. "Kahit gaano pa katigas ang ulo mo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sandra ang tunay na kalayaan. Wala nang utang, wala nang bigat. "Teka," biglang sabi ni Sandra. Lumingon sa paligid. Nasaan si Bella? Dapat marinig niya to. Dapat malaman niyang magiging okay na ang lahat, kahit hindi sa paraang gusto niya. "Baka nasa labas lang kasama ni Doña Teresa," sabi ni Lucas. Lumabas si Sandra ng kwarto. "Ma? Bella?" Walang tao sa private lounge, walang tao sa hallway. Nakita ni Sandra si Manang Ising na nagmamadaling lumapit, hawak ang isang kapirasong papel na galing sa notepad ng ospital. Namumutla ang matanda. "Sandra!" Nanginginig na abot ni Manang. "Nakita ko to, sa upuan sa labas," sulat ni Bella. Kinuha ni Sandra ang papel. Ang sulat kamay ay magulo, parang isinulat habang umiiyak. "Mama, Papa, narinig ko po lahat. Narinig ko na hindi na kayo magkakabalikan. Akala ko, kapag gumaling si Papa, magiging pamilya na ulit na tayo. Akala ko, happy ending na. Pero bakit parang ako lang ang naiwan sa ere? Sorry kung naging pabigat ako. Sorry kung pinilit ko kayo. Aalis muna ako. Huwag niyo akong hanapin. Love, Bella." "Diyos ko," sigaw ni Sandra. "Bella,
Tumawag na ako sa security, sabi ni Lucas, tumatakbo palapit. Nakita daw nilang sumakay ng taxi, si Bella kanina, umiiyak. Papunta daw sa North. North? Naguluhan si Sandra. Wala kaming kamag-anak sa North. Saan siya pupunta? Biglang naalala ni Sandra ang lumang rest house nila sa Bulacan. Ang lugar kung saan sila huling naging masaya bilang isang buong pamilya bago naghiwalay. Lucas, ang susi ng kotse. Utos ni Sandra. Tumatakbo na papunta sa elevator kahit nakatsinelas lang. Alam ko kung nasaan siya. Ang katahimikan ng closure ay biglang napalitan ng panibagong bagyo. Hapon na nang makarating ang SUV ni Lucas sa lumang rest house ng mga Villamor sa Bulacan. Ang dating makulay na gate ay kinakalawang na at ang damuhan ay mataas na, tanda ng ilang taong kapabayaan. Mabilis na bumaba si Sandra, hindi alintana ang putik sa kanyang paanan. Bella! Sigaw niya. Bella, anak! Walang sumagot. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng hangin sa mga puno ng mangga ang naririnig. Sa likod, sabi ni Lucas, tinuro ang daan papunta sa garden. Doon kayo madalas maglaro noon, di ba? Tumakbo si Sandra papunta sa likod bahay. At doon, sa ilalim ng matandang puno ng acacia, nakita niya si Bella. Nakaupo ito sa lumang swing na gawa sa gulong. Nakayuko, yakap ang sariling tuhod. Ang balikat nito ay yuyuyugyog sa pag-iyak. Dahan-dahang lumapit si Sandra. Parang bumalik siya sa panahon na 5 taong gulang pa lang si Bella at nadapa sa pagtakbo. Anak! Nag-angat ng tingin si Bella. Pula ang mga mata nito. Bakit ma? Garalgal na tanong ni Bella. Bakit hindi pwedeng maging okay na lang ang lahat? Buhay si Papa. Nandito ka. May pera naman tayo. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang dati at magsimula ulit? Tumulo ang luha ni Bella. Gusto ko lang naman ng buong pamilya. Yung may mama at papa sa iisang bahay. Masama ba yon? Lumuhod si Sandra sa harap ng anak. Hinawakan ang mga kamay nito na malamig. Hindi masama yon, anak. Malamig na sagot ni Sandra. Pangarap ko rin yon noon. Ipinagdasal ko rin yon gabi-gabi. Huminga ng malalim si Sandra at tinignan ng anak sa mata. Pero Bella, makinig ka. Ang buong pamilya hindi na susukat kung magkasama sa iisang bubong ang nanay at tatay. Nasusukat yon kung may pagmamahalan at respeto. Pinunasan ni Sandra ang luha sa pisngi ni Bella. Kung pipilitin naming magsama ng papa mo, magkakasakitan lang kami ulit. Mag-aaway, maglolokohan, at ikaw ang unang masasaktan kapag nakita mong umiiyak na naman ako gabi-gabi. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang makita si mama na durog basta lang may papa ka sa bahay? Natigilan si Bella. Naalala niya ang mga gabi noong bata pa siya. Mga gabing naririnig niya ang sigawan, ang basag na pinggan, ang yak ng mama niya sa banyo. Hindi, bulong ni Bella, umiiling. Ayaw kong umiiyak ka, ma. Kaya nga hindi kami pwedeng magbalikan, paliwanag ni Sandra. Dahil deserve ng papa mo na magpagaling ng walang pressure. At deserve ko namang sumaya ng walang takot. Tumingin si Sandra sa malayo, kung saan nakatayo si Lucas sa may pinto ng kotse. Nakatalikod ito, nagbibigay ng privacy, pero nagbabantay pa rin. Sinundan ni Bella ang tingin ng ina. Si Tito Lucas! Simula ni Bella. Mahal ka talaga niya, no? Ngumiti si Sandra, isang nangiti na abot sa mata. Oo, anak. At higit sa lahat, nirerespeto niya ako at nirerespeto ka niya. Tinitigan ni Bella si Lucas. Naalala niya kung paano siya inalalayan nito kanina sa ospital. Kung paano nito ipinagtanggol ang mama niya kay Lola Teresa. Kung paano ito nanatili sa tabi nila kahit na pwede naman itong umalis. Tumayo si Bella mula sa swing. Pinagpag ang kanyang damit. Siya na ba ang magiging bago kong papa? Tanong ni Bella.
parang bata. Tumayo rin si Sandra at inakbayan ng anak. Hindi niya papalitan ng papa mo, Bella. Ang papa mo ay papa mo habang buhay. Si Lucas, siya ang magiging kakampi natin. Siya ang magiging tahanan ni Mama. At sana, maging kaibigan mo rin. Huminga ng malalim si Bella. Tumingin siya sa lumang bahay, ang simbolo ng nakaraan nilang pamilya na sira-sira na. Tapos tumingin siya kay Sandra at Lucas, ang kasalukuyan na pilit binubuo. Okay lang sa akin, Ma, sabi ni Bella, at niyakap si Sandra ng mahigpit. Basta huwag ka lang iiyak ulit. Pangako, sagot ni Sandra, at hinalikan ang ulo ng anak. Naglakad sila pabalik sa kotse. Nang makita sila ni Lucas, agad itong lumapit, nag-aalala. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Lucas. Tumingin si Bella kay Lucas. Sa unang pagkakataon, nginitian niya ito ng totoo. Tito Lucas, sabi ni Bella, pwede ba tayong dumaan sa drive-thru? Gutom na ako eh. Nagulat si Lucas, tapos ay tumawa ng malakas. Isang tawa ng relief. Kahit anong gusto mo, Bella, may treat. Binuksan ni Lucas ang pinto para sa mag-ina. Bago sumakay si Sandra, tumingin siya sa langit. Palubog na ang araw. Ang dilim ng gabi ay paparating na. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya takot sa dilim. Dahil alam niyang may kasama na siya sa biyahe. Pumasok siya sa kotse, hinawakan ang kamay ni Lucas sa gear shift at bumulong. Let's go home. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Batangas, pinipinta ang langit ng kulay kahel at lila. Ang tunog ng alon ay banayad, humahalik sa puting buhangin. Sa isang maliit na beach house, isang simpleng salo-salo ang nagaganap. Nakaupo si Sandra sa isang rattan chair sa veranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa tabi niya, si Lucas, nakapatong ang braso sa kanyang balikat. Pareho silang nakatingin sa dalampasigan. Doon, naglalaro ng frisbee si Bella. 19 na taong gulang na ngayon. Mas matangkad, mas payapa ang mukha. Kasama niyang nagtatakbuhan ang 2 aso. Ang tawa niya ay malutong, umaabot hanggang sa veranda. Isang tablet ang nakapatong sa mesa sa harap ni Sandra. Bigla itong umilaw at tumunog. Isang video call. Hello, Ma! Happy birthday! Bati ng isang pamilyar na boses. Sa screen, nakangiti si Enrique. Medyo payat pa rin, pero malusog na. Nasa likod niya ang isang simpleng classroom na may mga batang nakatingin sa kamera. Happy birthday po, Tita Sandra! Sabay-sabay na bati ng mga bata. Enrique, ngiti ni Sandra. Totoo at walang bigat. Salamat. Kamusta ang mga estudyante mo? Heto, pasaway pa rin. Biro ni Enrique. Pero masaya, Sandra. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ginagawa ko ang isang bagay na hindi para sa pera o sa pangalan. Salamat sa chance na to. Tumingin si Enrique kay Lucas na nakasilip sa screen. Lucas, alagaan mo yan at pakisabi kay Bella, miss na miss ko na siya. Sasabihin ko, Doc, sagot ni Lucas. Mag-iingat ka dyan. Pagkatapos ng tawag, isinandal ni Sandra ang kanyang ulo sa balikat ni Lucas. Sinong mag-aakala, bulong ni Sandra, na ganito pala ang hitsura ng kapayapaan. Ito ang dapat, mahal, sagot ni Lucas. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Sandra at hinalikan ng daliri kung saan nakasuot ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Walang sigawan, walang utang, walang bigat. May utang pa rin ako, sabi ni Sandra, lumingon kay Lucas. Saan? Sa'yo, ngiti ni Sandra. Utang na babayaran ko habang buhay ng pagmamahal. Hinalikan siya ni Lucas. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi naniningil. Isang halik na lasang kape at alat ng dagat. Mama! Tito Lucas! Sigaw ni Bella mula sa dalampasigan. Tara na! Lalamig na yung inihaw. Tumayo ang 2, magkahawak kamay. Habang naglalakad sila palapit sa apoy ng bonfire kung saan
Naghihintay si Bella. Tinitigan ni Sandra ang pamilyang binuo niya. Hindi ito perpekto. Puno ito ng peklat, ng mga alaala ng sakit. Pero ito ay totoo. Ito ay pinili. At higit sa lahat, ito ay malaya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, natagpuan din ng puso ni Sandra ang kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagtanggap. At ang pinakadakilang pag-ibig ay hindi ang pag-aalay ng sarili hanggang sa maubos ka, kundi ang pagguhit ng hangganan para protektahan ang kapayapaan ng iyong puso. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang bumitaw, kundi ang pumili kung paano hahawak muli, sa bagong paraan, sa tamang dahilan. Ako po si Clara at sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong puso natin ngayong araw. Mag-iingat po kayo palagi at tandaan, bawat puso ay may kwento. Hanggang sa muli.